Sa iba pang detalye ng ating balitaan, inihayag ng Department of Energy na nananatiling bababa ang bilang ng 4-piece beneficiaries na nakapag-enroll sa Lifeline Subsidy Program para sa mas murang singil sa kuryente. Si Creseline Cataro magbabalita. Habang pilit na pinagkakasya ng mga pamilyang Pilipino ang kanilang pang-araw-araw na budget, nananatiling isa sa pinakamabigat na pasanin ang mataas na singil sa kuryente, lalo na para sa mga mahihirap na kabahayan. Sa kabila ng pagkakaroon ng Lifeline Subsidy Program na layong magbigay ng malaking diskwento sa konsumo ng kuryente, marami pa ring Pilipino ang hindi nakakaalam o hindi nakapag-enroll para rito. Ayon kay Energy Undersecretary Maylene Capungcol, batay sa kanilang tala, mahigit 3 milyon sana ang kwalipikadong 4-piece households na dapat nakikinabang sa Lifeline Subsidy. Ngunit sa ngayon, mahigit 300,000 pa lamang o mas mababa sa 7% ang nakarehistro at kasalukuyang nakatatanggap ng diskwento. Ipinaliwanag ng DOE na pangunahing dahilan ng mababang registration rate ang mahirap at magastos sa proseso ng pagpaparehistro, lalo na sa mga nakatira sa malalayong lugar na kinakailangang bumiyahe papunta sa kanilang distribution utility. Bukod dito, marami umanong 4-piece members ang naniniwalang mababa ang subsidy dahil limitado ito sa 20 kilowatt-hour per month, kaya't hindi na nila ito inaasikaso dahil mas mataas ang kanilang aktual na konsumo. Kasi kung nasa malayo kang lugar doon sa iyong distribution utility or yung nagbibigay, nagsusupply ng kuryente, gagastos ka pa. And then yung iba, ang tingin nila napakababa ng subsidy na ibinibigay, like 20 kilowatt-hour per month consumption lang. Upang mas marami ang makinabang, sinabi ni Capungcol na isinusulong ng DOE kasama ang DSWD at Energy Regulatory Commission o ERC ang automatic enrollment para sa lahat ng kwalipikadong 4-piece members. Sa ilalim nito, kapag kabilang sa official list ng DSWD ang isang beneficiary, hindi na sila kailangang magsumite ng anumang dokumento sa electric utility upang maging eligible sa Lifeline rate. Kasabay nito, ginagawa ring uniform ang Lifeline subsidy sa lahat ng distribution utilities. Sa kasalukuyan, magkakaiba ang ipinatutupad na Lifeline rate. May ilang nagbibigay ng hanggang 100% subsidy, habang ang iba naman ay mas mababa. Kasi noon, kada isang utility or distribution utility, iba yung design ng Lifeline. Meron, kung maliit ka, hanggang 50% lang yung subsidy. Yung iba naman, like Meralco, 100% at certain consumption rate, no? Sa panukala ng ERC na isinumite sa public consultation, target na i-standardize sa 50 kilowatt-hour per month ang konsumo na sakop ng subsidiya sa buong bansa. Ayon sa DOE, inaasahang makatutulong ang mga pagbabagong ito upang mapalawak ang bilang ng benepisyaryo at matulungan ang mas maraming pamilyang kumakaharap sa mas mataas na presyo ng kuryente. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News.